Si King Bikori ay bumalik sa Sorbet Kingdom at sinunog ang south part ng kingdom. Ayon kay King Bikori, ang aksyon na to ay ginaya niya sa ginawa ng King ng Goa Kingdom noong sinunog dito ang Great Terminal. Bukod dito ay pinabaril pa ni King Bikori ang mga nagpuprotesta sa kanya pagkatapos ng sunog. Dahil dito ay hindi na nakapagtimpi si Kuma at nilusog dito ang palasyo ni Bikori. Inatake ni Kuma ang palasyo na naging dahilan ng pagkawasak nito at pagkatalo ni King Bikori. Ang pangyayaring ito ay kinalaunan tinawag na Sorbet Kingdom's One-Man Revolution. Pagkatapos ito, sa Marijua ay nalaman ni Saint Saturn na nagkaroon na ng bagong king ang Sorbet Kingdom. Sunod ay nalaman natin na hindi nakatanggi si Kuma sa kagustuhan ng mga tao na siya ang maging bagong king ng Sorbet. Pero sa kabila nito ay nakatira pa din si Kuma sa maliit na church niya. At ang nagmamanage ng Sorbet Kingdom ay si Bulldog na dating king ng Sorbet Kingdom, 2 generation ang dumaan. Isang araw ay aksidenteng nakain ni Bonnie ang Toshi no Mi o H fruit pero hindi pinakita kung saan at paano to nakain ni Bonnie. Pinakita lang na hindi aware si Bonnie na nag-transform siya sa adult form niya na nakikita natin sa present time. Ang lahat ay nagulat sa appearance si Bonnie dahil kamukhang-kamukha niya ang nanay niya na si Ginny nung nabubuhay pa to. Sunod ay binisita ni Bulldog kasama ang kanyang nanay na si Connie ang simbahan ni Kuma. Si Bonnie ay pinakitang nagpa-practice na mag-transform sa isang matandang babae. Si Gyogyo ay biglang binuhat ang queen na si Connie dahil inakala niya na nagtagumpay sa transformation si Bonnie. Pero ang totoo, si Bonnie ay nasa likod at sinabi na hindi niya pa din mapatanda ang sarili niya. Si Kuma naman ay nagulat din dahil inakala niya din na ang matandang queen ay si Bonnie habang si Bonnie naman ay kinausap si Bulldog. Sinabi ni Bulldog na mayroon siyang masamang balita. Ang former king na si Bikori na nakatakas noon ay babalik na naman sa Sorbet Kingdom kasama ang mga Marines. Sunod ay pinakita ang news na nasa dyaryo na pinatalsik daw ni Kuma sa pwesto si King Bikori. At sinabi din sa news na si Kuma ang sumunog ng south ng Sorbet Kingdom. Dito rin ay nakalagay na evil tyrant si Kuma. Dahil dito ay tutulungan ng Marine si Bikori na i-reclaim ang crown niya sa Sorbet Kingdom. Sinabi ni Kuma na dahil sa news na kumalat tungkol sa kanya ay siguradong hahantingin na siya bilang kriminal. Kaya hindi na siya pwedeng manatili sa Sorbet Kingdom. Sinabi ni Kuma na ihahabili niya muna kay Bulldog si Bonnie. At sinabi niya din na para magpatuloy ang maayos na pamumuhay sa Sorbet Kingdom ay kailangan na ni Bulldog na maging king ulit kapag umalis na si Kuma. Si Kuma ay sinalubong ang puwersa ng mga Marines na kasama si Bikori sa karagatan. Sinabi ni Bikori sa mga Marines na patayin nila si Kuma, ang tyrant na umagaw ng kingdom niya. At dahil dito ay tinalo ni Kuma ang mga Marines at pinalubog ang lahat ng barko. Hindi natin sigurado kung patay o buhay ba si Bikori pagkatapos ng pangyayaring nito. Sunod ay naglayag na si Kuma sa dagat at dahil dito ay nabansagan siya na isang pirata. Pagkatapos ay nagkaroon ng maraming evil nickname si Kuma na naging dahilan para magkaroon siya ng malaking bounty. Pero hindi pa nakita ang amount ng bounty ni Kuma. Sa Royal Palace ng Sorbet Kingdom ay pinakita si Bonnie at sinabi na kapag naging 10 years old na siya ay magiging pirata din siya. Habang si Kuma naman ay naghahanap ng gamot na kayang makaluna sa sakit ni Bonnie. Dito ay pinakitang nagpunta si Kuma sa mga lugar kung saan niya pinadala ang mga Straw Hat Pirates noon bago mag-time skip. Sa kakahanap niya ng lunas para kay Bonnie ay nagpunta si Kuma sa Torino Kingdom, Kurigana Island, Tequila Wolf, Wederia at Bowen Archipelago. Habang naalala niya na 5 years na lang ang natitirang buhay ni Bonnie. Dumating ang panahon na nag-reunite si Kuma sa Revolutionary Army sa gitna ng dagat. Ang mga Revolutionary Commanders ay nasa Wind Granma, except lang kay Sabo at Kuwala. Sinabi ni Dragon na si Ivankov at Inazuma ay nahuli at kinulong ng mga Marines. At nakarating din kay Dragon ang balita tungkol sa mga naging tawag kay Kuma na King, Tyrant at Pirate. Pero ayon kay Belo Betty ay hindi nila pininiwalaan ang balita na Tyrant King si Kuma. Pagkatapos ito ay nagpaalam si Belo Betty kung pwede ba siyang maging commander ng East Army bilang kapalit ni Ginny. Dahil ayaw siya bayagan ni Dragon hanggat hindi niya nakukuha ang permission ni Kuma. Sabi ni Kuma na ayos lang sa kanya na maging commander ang babae na mayroong foul mouth na si Belo Betty. Sabi ni Kuma na sa paglalakbay niya sa bawat lugar na mapuntahan niya ay lagi niyang iniisip kung ano ang gagawin ni Dragon sa bawat sitwasyon na nai-encounter niya. Sinabi niya na gusto niyang bumalik sa Revolutionaries pero kailangan pa siya ni Bonnie. Dahil dito ay naalala ni Dragon na sabihin kay Kuma ang tungkol kay Vegapunk. Sinabi ni Dragon na hindi niya na-recommend dati si Vegapunk dahil mahirap mapasok ang Punk Hazard noon.
pero may nangyaring aksidente sa Punk Hazard kailan lang na naging dahilan para kailanganing lumipat ng laboratory ni Vegapunk. Sinabi ni Dragon na maaaring mahina pa ang security ngayon sa bagong laboratory ni Vegapunk. Kaya ngayon ang tamang panahon para mapuntahan na to ni Kuma. Nagpasalamat si Kuma kay Dragon at sinabi na kapag gumaling na si Bonnie ay babalik na siya sa pagiging Revolutionary Army. Sunod ay pinakita na nagte-training ng hand-to-hand combat si Bonnie at pinakita na tinalo niya ang mas malaki at mas matandang sparring partner niya gamit lang ang normal body age niya. At sunod ay pinakita si Kuma na dumating na para sunduin si Bonnie. Dinala ni Kuma si Bonnie sa Egghead Island na nakalagay sa box para hindi tamaan ng natural light si Bonnie. Nakita nila si Vegapunk na meron pang malaking ulo noong panahon na to. Si Bonnie ay nakipaglaro kay Sentomaru habang nag-uusap si Kuma at Vegapunk. Hinabi ni Vegapunk na posibleng magamot ang sakit ni Bonnie sa pamamagitan ng stem cell transplant. Ang paraan na to ay hindi nagagawa sa ibang hospital at malaki ang magagastos ng procedure na to. Nakaparehas ng gastos sa paggawa ng isang cyborg. Noong tines ni Vegapunk ang dugo ni Kuma ay nagulat si Vegapunk dahil nalaman niya na isa palang Buccaneer si Kuma. Nagtaka si Vegapunk kung bakit nakipag-meet si Kuma sa kanya na nagtatrabaho para sa world government. Pero sinabi ni Kuma na mayroon siyang tiwala kay Dragon na nag-recommend kay Vegapunk. Tinanong ni Kuma kung ano ang pinagkaiba ng dugo niya sa normal na human. Pero ayon kay Vegapunk ay hindi pa sapat ang sample niya para malaman niya ang sagot dito. Sunod ay sinabi ni Vegapunk na gusto niyang maging model si Kuma ng plano niyang gawing clone army. At ang kapalit dito ay libre ng gagamutin ni Vegapunk ang sakit ni Bonnie. Hinabi ni Kuma na tatanggapin niya ang lahat ng kondisyon para kay Bonnie. Pero tinanong niya si Vegapunk kung ano ang gagawin ng mga clones na gagawin nito. Hinabi ni Vegapunk na magiging marine sa mga clones na may kakayahang mag-shoot ng laser beams para taluhin ang mga masasamang pirata. At magkakaroon to ng mga malalakas na katawan na gagamitin ng mga to na panangga para maprotektahan ang mga tao. Sa Marijua ay makikita si Saturn na nakikinig sa usapan ni Kuma at Vegapunk gamit ang Dendenmushi. Sinabi ni Saturn na ang clone army ay isang weapon at ang sukatan ng lakas ng weapon ay kung ilan ang kaya nitong patayin. Dagdag pa ni Saturn na sinasayang ni Vegapunk ang pagkakataon na to at dahil dito ay may planong gawing hakbang si Saturn kay Kuma. Sunod ay bumalik sa Egghead Island. Sinabi ni Kuma na tatanggapin niya ang kahit anong kondisyon, kahit makipag-deal pa siya sa demon. Basta gumaling lang si Bonnie. Pero ngayon na nalaman niya na sasagip ng buhay ng mga tao ang clone na ibabase sa kanya ni Vegapunk, ay naniniwala na si Kuma na maaaring ito ang dahilan kung bakit siya pinanganak. Dahil dito ay sinabi ni Vegapunk na isang saint si Kuma. Pero sinabi ni Kuma na hindi siya saint. Isa lang siyang pacifist na gustong mapanatili ang kapayapaan. Dahil dito ay sinabi ni Vegapunk na ang gagamitin niyang pangalan ng Warriors of the Future ay Pacifista. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.